Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Love channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,419 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Ang pag-usapan natin today, mga mahal kong kaibigan, ay tungkol dyan sa Maynila. Okay, so alam naman po natin ang ating kandidato ay si Yorme Isko Moreno. Katambal si Chi Atienza at talaga namang inaasahan natin na ito ay mananalo bilang mayor at babalik na sa pagka-mayor ng Maynila dahil naman po sa mga ginawa niyang kagandahan, kabutihan dyan sa lungsod ng Maynila. Kaya lang, ano po bang nangyayari? No? Parang nung una, sinisiraan po siya at talagang lihis-lihis ang mga sinasabi po tungkol sa kanya, pati yung mga pautang, pati dun sa mga senior citizens, pero wala naman po naniniwala, ay ito ay hudyat talaga na napakalakas po ni Yorme Isko Moreno at hindi po talaga nag-aapekto sa surveys na pinapakita po ng SWS, ng Pulse Asia, ng Okta Research at kahit yung mga Kalye survey. Pero di ba nagpalabas ng isang survey na di umano ay talagang pabor kay Mayora Hani Lacuna na doon ay pinapakita na konting porsyento na lang ang pagitan nila ni Yorme Isko Moreno at dito ay maghuhudyat na talagang lalamang na po siya. Makikita niyo naman doon na talagang ang laki po ng yung mga narratives at saka yung mga explanation po tungkol sa survey na yon ay talagang sinasabi na malapit na po at fluid daw. Hindi po fluid, wala po talagang ano. Ngayon, ito pa pong masaklap dahil baklas tarpaulin gang umatake sa Maynila. Ayan po baklas tarpaulin gang, pinuntirya ang tarpaulin ni Yorme Isko Moreno sa Maynila. Tingin ko ginagawa po ng mga tao ito dahil nga namang ito ay tinatawag nating dirty tactics. Ito ang sigaw ng mga taga-suporta ng dating alkalde ng lungsod ng Maynila at nagbabalik muli na si Yorme Isko Moreno Domagoso kasabay ng viral videos sa social media hinggil sa malawakang baklas tarpaulin gang kung saan nakuhanan ng mga CCTV na tinanggal ng mga ito ang mga tarpaulin na sumusuporta sa dating alkalde. Sino pa nga ba naman ang magsasagawa nito kung hindi allegedly yung kampo ng nakaupong mayor ngayon. Dahil sa nasabing insidente, nagdulot ng matinding galit ang mga netizens sa mga nasa likod ng nasabing dirty tactics. Batay sa kuha ng CCTV, pawang mga nakasuot ng maskara, ang mga lalaki nakamotorsiklo at umiikot sa kalaliman ng gabi upang baklasin ang mga tarpaulin ng Domagoso. Nako, nakakatakot ito mga to nakamaskara pa. Ano yan? Kumukuha lang ng langka? Ilang mga netizens ang nagpahayag ng kanilang saloobin at komento sa social media at sinabi na dapat nating panatilihing patas ang laban. Ayon sa mga netizens, kahit baklasin nila ang bawat tarpaulin, alam ng mga tao sa puso't isipan nila kung sino ang kanilang iboboto. Hindi umano nagkakataon lamang ang nasabing insidente dahil nagsimula lamang ang mainit na politika sa Maynila nakaraang ipahayag ng Moreno ang kanyang hangarin na bumalik bilang alkalde. Ayon sa mga netizens, malaki umano ang kinalaman sa pagtanggal ng mga tarpaulin ang mga kaalyado ng isa sa kalabang kandidato na kilala sa alias Onat Boroboy at Gorome na kilala umanong kritiko ni Moreno. Nako, talaga naman, pangalanan na yan. Ngayon, umiikot ang spekulasyon na sila ay may kinalaman sila sa mga lalaking nakamaskara na nakunan sa CCTV. Ang insidenteng ito ay isa lamang sa isang serye ng mga ulat na lumabas online na nagpapakita ng parehong mga nakamaskarang individual na nagbabaklas sa mga tarpaulin ni Moreno sa buong lungsod. Lumalakas ang pag-alala sa mga Manileño kung saan marami ang kumukwestiyon sa kanilang kaligtasan at kung magiging patas ang mayoral race sa Maynila.
Sinabing mga taga-suporta ni Moreno na ang kanyang mga banner ay misteryosong naglaho sa buong Maynila na nagpapasiglab sa mga hinala na maaaring magkaribal sa politika ang nasa likod ng mga gawain ito ng pananakot. Bagamat walang konkretong ebidensya na ipakita, ang mga taga-suporta ni Moreno ay nananawagan ng investigasyon na sakuhan kung ano ang kanilang nakikita bilang politically motivated harassment. Hindi pa po ba obvious na harassment ito? Hindi pa po ba obvious na politically motivated ito? Na katulad ng ginagawa ng mga House of Representatives led by the Speaker of the House kay Vice President Sara Duterte. You may take down the tarpaulins, but your Isko will have our vote. This May, sabi ng isang taga-Batang Maynila. Sabi ng isang residente na nagpahayag ng kanyang sentimiento na tila lalo bang tumitindi ang kanyang mga taga-suporta. Hindi pa natukoy ng mga otoridad kung sino ang mga nakamaskara, ngunit dahil sa viral video na ito, lahat ng mata ay nakatuon sa Manila City Hall. Di po ba? Napaka-obvious naman. Ay, nako, nakakagigil talaga ang nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Ano po ba ang nangyayari? No, ang gusto pa po nila ay ayuda nation, papipilahin ang mga matatanda, papipilahin ang mga PWDs, papipilahin ang mga mahihirap, at pagdating ng hapon ay doon magsasalita mga politikong pulpul na ito. Ayun po ba ang gusto natin na mangyari dito sa ating bansang Pilipinas? Hindi po ba dapat developmental ang ating sinasagawa? Ano ibig sabihin natin ng developmental, no? Pag-igihin ang edukasyon, no? Mula bata hanggang koleyo, no? I-train ang mga teachers, mga professor, at hindi namamasyal diyan sa tawag nga ba ito, carnival, no? Ayan po, dapat isa po yung mga yun, no? Pagandahin po mga curriculum natin, no? Pagandahin po natin yun, no? Yung mga tuition fees, libre. Dapat, no? Pautangin, etc. Yung mga negosyo, dapat pag-igihin, start-up nation. Yung mga ganung bagay, no? Pautangin, i-train po yan sa test na paano maging business. Tingnan niyo po siya, no? Sino po ba to? Si Neneng B, di ba? Galaw-galaw po na. Hindi po yung talagang pipila kayo dyan. Hindi po dapat ganon. Lintik na yan. Ito po ay nagiging dahilan upang mangurakot ang mga politikong pulpul na ito. No? Di po ba dapat infrastructure, no? Mga bridges, daan, mga bagong daan, bypass para maiksi ang mga biyahe natin, farm to market roads, MRT, mga train stations, bus stations, no? Busway. Hindi po ba dapat ganoon? Bakit po nagkakaganito, no? Gusto po nila yan, ayuda nation, no? Alam nyo, mas madali po mangupit at mangurakot ng mga politikong pulpul na ito dyan sa mga ayuda nation. Kaya po, please, wag na po natin iboto ang mga nag-ano ng mga ayuda nation. Okay? Hindi po tayo ganun. Dapat po developmental ang datingan, no? I-train po natin sila, no? Lahat po, no? Dapat we have the best doctors, we have the best engineers, we have the best architects. Lahat po yan dapat ganun. Diba? Libreng may pautang kung may interest ko konti lang, no? Mga ganung bagay. I-train po natin sila upang maisalba po natin sila, no? Ayan po, no? Bigyan ng murang pabahay, no? Palengke, lahat po 'yan, murang bigas. Dapat po ganoon, hindi po yung mga ganyan-ganyan, no? Bibigyan mo ng 7,000, no, for example, pero yung 7,000 na yan, hindi naman nakakarating yan doon sa ano natin, no? Pero si Yorme Isko Moreno, no, nasaksihan po natin, mga mahal nating kaibigan, day 1 pa lang, no? Talagang gumagawa na siya. Kaya po, no, ano po natin, talagang i-push po natin si Yorme Isko Moreno bilang mayor ng Maynila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.